welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, ayan no, so nakaranas na ba kayo na mamatayan ng halaman? No, kung oo, ano ba yung mga dahilan? No? So, maraming mga pwedeng maging reason yan ba't namamatay yung mga plants natin. So, maaaring mali yung pag-aalaga, no? O kaya, sobra-sobra naman yung pakikialam natin sa kanila. So, ngayon, no, tatalakayin natin kung ano-ano ba yung mga usual causes, no, ng mga pagkamatay ng mga plants natin. Kasi hindi naman yan mamamatay, syempre, nang walang dahilan. No? So, recently, no, kanina nga lang yun, kaya naisipan ko gumawa ng video. May mga namatay na mga plants sa akin, no? Yung iba mahal, yung iba mura, no? So anong dahilan, di ba, sir? Nagtuturo na nga kayo ng mga tutorials, tapos sasabihin nyo ang daming namatay sa inyo. Yes po, kasi po kahit naman yung mga marurunong na, kung hindi nyo naman i-apply yung mga kaalaman nyo, baliwala rin, di ba? So ganun yung nangyari sa akin, na lesson learned ngayong araw na to, no? So may mga namatay na mga plants ngayon dahil yung iba nailagay ko doon sa dulo ng mga growing area, yung mga lugar na bibihira mong mapuntahan. Kaya ako sila nilagay doon sa pag-aakala na mas maganda yung area na yon for their natural growth, no? So nilayo ko kasi para hindi sila lagi nadadaanan, no, para no, kumbaga hindi mababali, hindi mapapakialaman at protected. No, pero mali pala yung pag-akala ko, no. So ang nangyari, dahil malayo siya at nakikita ko naman na okay naman siya, hindi ko na siya laging tinitignan, ano, hindi ko na tinitignan yung medium niya. Sabi ko, tama naman yung medium na nilagay ko. At nagdidilig naman ako ng regular at meron naman siyang enough sunlight, pero bakit pa rin namatay, no? So anong nangyari po, no, hindi ko akalain na yung pinaglagyan ko pala ay laging basa dun sa lugar na yon. So nagdidilig pa ako, lagi nang basa. Ang nangyari, yun, na root rot. No, pagka root rot po, ilalim yung nag-uumpisa na mabulok, at mapapansin nyo na lang yung deadly root rot na yan or sudden death kapag nakikita nyo na or nagmamanifest na yung indication ng root rot sa kanyang mga body or sa new growth. No, pag nangyari po yon, goodbye Philippines. No, kumbaga ayun yung time na it cannot be saved, no, pagka sa new growth na yung nangingitim, no. Ito po ay tungkol sa Helianthora, sa Nepenthes, no. Pero kung sa mga Venus flytrap yan, maaaring kung yung area na yon ay new growth na pwede nyo pang gupitin, at yung remaining na good rhizome, pwede nyo pang itanim, masisave nyo pa. Pero pag sa mga Nepenthes, pag yung loob na ng halaman, kasi isa lang yan yung gitna ng vein nila sa loob, no, papunta sa roots hanggang sa new growth, no, mga new leaf, new picture na lalabas, na magkakarugtong po yun, no? So napabayaan ko. So anong nangyari? Deads. No, so ang ginawa ko ngayon, dahil yun nga, medyo masakit-sakit yung pagkawala ng mga plants na yon. Hindi lang po isa, marami-rami ito. Iba naman po na ilagay ko sa mataas na lugar. Sabi ko, alagay ko dito sa taas, no, para kitang-kita ko yung ibang plants. So, sila nadidiligan ko naman ng regular, pero yung dilig ko pala hindi tumatama dun sa mga plants na yun, sa dami ng plants ko sa baba, no. So ang ginawa ko ngayon, dinaba ko lahat, no. Nilagay ko sa gitna na nakikita ko at nadidiligan ko regularly. So hopefully yung mga natira pwede natin maging pasimula uli, no, sa pag-aalaga ng mga Nepenthes. Yung mga lagi kong pinopost na feature plant, good sila lahat, pero yung masama nun, yung mga hindi ko laging nakikita, ayun yung na-dead. So anong lesson doon? So ang lesson doon, no, maganda ilagay mo yung plants doon sa lagi mong nakikita, tulad nito, no. Kaya lagi kong nakikita to, mas napapaganda natin, no, na kumbaga natutukoy at nasusolusyonan mo agad kung ano yung problema at yung kasagutan doon sa problema na yun.
Di ba? So, parang pwede maging meaning rin yun sa ating buhay, di ba? Na pagka yung mga bagay na hindi mo laging pinapansin, alam mo okay lang, titingnan time, deadly pala. No? Kaya kailangan mas malapit tayo doon sa ating nakikita natin yung mga mali and be matured enough, aminin mo yung mali mo, no? Tapos solusyonan. So, next, ano pa ba yung pwede mong mga dahilan kung bakit namamatay yung plants ninyo? Yung una kong sinabi nung introduction ng video, no, na kapag yung halaman lagi mong ginagalaw, no, di ba? Bulang ng alaga, yan yung kinamatay ng plants ko. Pangalawa, sobra naman, yung lagi mong hinahawakan yung plants, no, kinakalikot yung ugat nila, nire-repat mo ng paulit-ulit dahil sa tingin mo may mas maganda kang pwedeng gawin pa, no? At hindi mo hinahayaan siya na makapag-settle, makapagpahinga para tubuan ng new growth. No, tulad tingnan niyo to, itong katatanim ko lang, no. Ito po ay hindi ko na tinanggal sa old medium nila. Kumbaga yung old medium isinama ko na sa new medium. No, tapos ayan, no. Ilang araw pa lang to, wala pang isang linggo. So ayan, tingnan niyo, may mga new growth na sila. So napakahalaga na sa pagtatanim, no, kung wala namang dahilan para iripat, kung wala namang dahilan para iripat mo, walang problema, di ba? Huwag mong pakialaman, di ba? Kasi pinaghirapan ng halaman, pinaghirapan mo rin, no, hinintay mo na mahabang panahon na mag-settle yung root system nila, no, at ma-acclimate yung plants doon sa kanyang new planter growing area at medium. No, tapos ang gagawin mo, ireripat mo sa tingin mo ay mas magandang medium, no? So ang mangyari noon, reset, no? Kumbaga ulit siya, no? At dun sa pag-ulit na yon, may chance na gumanda na mas maganda or pumangit or worse, mamatay yung plants mo. No, kung walang problema, huwag pakialaman. At kung sakaling pakialaman mo, no, preserve mo dapat o ma-preserve mo dapat yung integrity ng root system as much as you can, yo. So i-preserve mo 'yon. Bubulol na ako. So i-preserve mo 'yon, meaning kung hindi kailangan tanggalin yung mga old medium, no, huwag mo nang tanggalin at iripat mo siya ng kasama 'yon. Pero kung halimbawa yung nagtanong sa akin nung isang araw sa Facebook page, sabi niya, sir, pwede bang pakita ko sa inyo tong nabili ko dun sa isa na supplier ng sphagnum moss? Sabi ko, sige, pakita mo, tingnan natin. Sabi niya, eto sir, tinaniman ko dito yung nabili ko naman dun sa iba rin na Venus flytrap. Sabi ko, okay naman yung Venus flytrap mo. Kaya lang sabi niya, sir, kasi medyo parang nabiburn yung Venus flytrap. Sabi ko, i-zoom mo nga dun sa medium. Tapos nung nakita ako, no, yun, hindi pala sphagnum moss yung pinagtaniman niya. Although sphagnum moss yung indicated dun sa binibenta, hindi sphagnum moss yung dumating sa kanya, kundi Java moss, no? So yung Java moss, okay yan sa mga ilang linggo, pero in long term, hindi yan talaga maganda. Kasi parang umaasim yan. Nagpe-ferment yung parang consistency niya. Tapos, ayun yung pumapatay sa alaga mo, tinanim mo doon. Sa mga orchids, okay yan. Sa Nepenthes, possible pa na mabuhay dyan. Pero pagdating sa mga Venus flytrap, tulad ng tinanim niya, hindi yun po pwede. So, sobrang pag-aalaga. Yung overfeeding, no? Yung first time mo kasi magkaroon ng Venus flytrap, gusto mong itry kung talagang kumakain ba to, gumagalaw, no? So, ang ginagawa natin, pakainin natin, no? Pag napakain mo na, nainip ka ngayon dahil karamihan ng mga traps niya, naka-close na. No? Tapos pakikialaman mo na naman. Titignan mo yung may bumuka na dahil na-digest niya na yung isang insect. Tapos pakialaman mo, hindi na nagko-close. Dahil nga, no, nakakain na. No? Kasi may certain times lang na pwede mag-open and close yung traps ng inyong Venus flytrap. No? Ang sabi ng iba, 3 times. No? Pero kung mas matibay yan at kumbaga, matibay na yung plants mo establish na, more than 3 times siya na pwedeng makakain. Pero sabi ng mga expert, ay nga 3 times. So ayun yung siguro average. So kung 3 beses na yan nakakain, or 3 beses na yan nag-close open, hindi lang palabas na nakakain, nag-close open yung traps. So possible na yan na hindi maging responsive yung inyong traps. So meaning,
non-functional na yung pagiging carnivorous nung traps na yon. So hindi na ba magkakaroon ng bagong growth yun na carnivorous? Magkakaroon pa rin. So tulad ng mga ordinary plants, no, ng mga non-carnivorous plant, no, nagkakaroon ng time na yung mga old leaf, no, tulad nito, ayan, kaka-damage at soon, no, nag-wither or natutuyo. So ganun din sa mga Venus flytrap. No, kapag nakailang close open na yan, mag-ano na rin yan, no, matutuyo, no, parang ganito. Diba? Sa mga ordinary leaf, no, nalalagasan ng dahon. Ganun din sa mga carnivorous plant. No, may chance rin na malagasan sila ng traps, no. So kasi traps ang meron sila, leaf, no, kumbaga modified leaf. So dito tayo banda. Kasi nag-sound trip na yung kapitbahay natin. So dito tayo banda. Okay. So sobrang pakikialam, no. Ano pa ba? So kung hindi nyo naman pakikialaman, sir, kung hindi nyo naman papakainin yung mga Venus flytrap, kung mabubuhay pa sila, yes. Diba sa web, wala namang mo-order sa kanila ng takeout at nagpapasalubong sa kanila ng food, no? So kung sila nakakahuli at nakakakain, so kala nyo ba, no, kailangan nyo pang pakainin yan? Hindi, no? Karamihan ng Venus flytrap namin dito, no, ni minsan hindi namin pinakain, kusa silang nakakahuli. Ayan. So ayan, tatandaan nyo rin na may mga halaman na gusto nila pulsan, may gusto nila ay shaded, no? Kaya napaka-importante na kung bibili kayo, lalo na kung mga beginner, bumili kayo doon sa mga willing magturo, no? Yung pagtatanungan nyo lang ba ng basic gear, kahit na copy paste lang yan, or so, at huwag nyo rin naman kalimutan na panoodin or basahin yung mga sinend nila. No, sa akin po, no, kahit hindi kayo bumili sa akin, pero mas maganda syempre kung galing sa akin, para naman hindi masyadong sumama yung loob na sumagot ng mga tanong. So kung binibigyan po natin ng mga kumbaga personalized na care guide. Kasi hindi naman lahat sa inyo may access sa pulsan, or yung iba malamig yung lugar na pinaglalagyan nila. So magtatanong lang po kayo, lalo na kung mga alangan kayo doon sa ginawa nyo. Kahit na sabihin nyo alam nyo na papanood nyo ng mga video and kababasa nyo ng mga article about care guide, napaka-importante pa rin na magtanong. No, kasi hindi nyo alam na kung tama talaga exactly yung ginawa ninyo. Kasi napakaliit na bagay, nga, pwedeng ikamatay ng plants ninyo. Like for example, etong mga Venus flytrap na to. Kung itatanim ko yan at ilubog ko yung lahat yan sa medium, no, kumbaga lumalim ng gusto yung pagkakatanim ko, maaring ikasama nila, no, kasi masyadong lubog yung pagkakatanim, no, o kaya kung masyadong angat naman, kapag hinangin, ma-uproot, edi crispy, patay talaga yung plants ninyo. So mas maganda kung ipapakita nyo. So ayan, tas yung mga sinasabi namin na daily kayo magdilig every morning, ibabagay nyo rin dun sa condition na meron kayo. Doon pala kayo nakatira sa laging naulan, hindi nyo na kailangan diligyan yan araw-araw. At least check na lang kung kailan mga dry season at kailangan talaga magdidilig kayo, no? So ayan yung mga bagay na pwedeng dahilan, no, ikamatay ng plants ninyo. Alam nyo ba, may mga pagkamatay yung mga Venus flytrap natin or other plants ito sa growing area na tila ba hindi mo alam kung anong dahilan talaga bakit namatay. No, nangyayari yon, no? So maaari dahil virus, bacteria, or maaring peste na hindi mo nakikita, no? So minsan nangyayari yon na may mga bagay na ang hirap tukuyin kung anong problema. So pagka ganun ang ginagawa ko talaga, ito personal ko to, remedy ko pagka may mga ganung mga pangyayari. Yung parang namamatay, new growth, hindi healthy, tapos ano yung ginagawa ko doon? Tinatanggal ko lahat ng itim na growth point. Pagka ganun, kasi hindi normal yun yung mangingitim yung new growth.
Kasi ang new growth ay ng buhay ng inyong halaman. Pero pag nangingitim yan, maaring may problema talagang medyo major problem. No, kaya kailangan pagka may ganon, ang ginagawa ko, ginugupit ko lahat ng itim, hinahati ko sa dalawa yung halaman, no? Narinig nyo yun ng tama yung sinasabi ko. Hatiin nyo sa dalawa yung rhizome, no? I-propagate nyo sa madaling salita. Bakit? Kasi ayun yung papunta na sa pagkamatay yun pagka gano'n. So kaya mo yung hinahati para at least kahit isa doon, no, ay tumubo. Alam nyo ba, tutubo yun pero hindi pa rin ganun ka-healthy, nandun pa rin yung sakit noon, no? Pero yung mga susunod na mga plantlets na ilalabas niya, may resistant na doon sa dating condition niya. So makaka-recover yun, no? Nangyari yun dito, oh. B52 Islax Giant, napakalaki na ito nung dumating. Pero ayan, ganyan nangyayari sa kanya. Diba? Ayun, nangingitim yung growth siya, nangingitim. Pero ang ginawa ko sa kanya, dahil malaki yung rhizome niya, hinati ko siya sa dalawa. So yung from 2, no, may nakasurvive na ilang mga plantlets na maliliit. So ayan, no? Sa ito, wala na tong pangingitim ng new growth. So yung iba meron pa rin, no? At may malaki ako dito yatong na-propagate na wala na itim yung new growth. Ayan, no? So ibig sabihin, ayan. So mas mabuti na may backup ka, no, kaysa naman maiwan sa'yo yung isang malaking ang halaman na may sakit na papunta na sa katapusan niya, no, diba? So ganun ang aking technique, personal na ano ko po yan, management ko dito sa aking pag-aalaga. Kasi mamamatay na lang naman yan. Bakit hindi ko pa intervene, no, yung pagpupunta niya doon, no? So maaring kasi may mga healthy rhizome pa yung natitira, yung maaring may virus na rin or affected na rin pero malakas, kumbaga mataas yung growth hormone, na pagka pinropagate mo mataas yung success rate, no, na mag-strike siya. So ayun, no, may mga bagay kasi na hindi ko maturo minsan sa chat lang na hindi ko pa rin na ituturo dito, kaya hindi ko na ina-advise sa kanila. So nandun na lang ako para tumulong, mag-observe at bigyan ng mga remedy kung ano man yung pwedeng maitanong nila sa akin. So ayun lang kasi yung magagawa ko, dahil nga buti kung magkapit-bahay lang tayo, pwede kitang puntahan, no? Pero kung malayo talaga, no, hanggang video na lang. Kaya ito, sa video na to, sana natutunan nyo yun. Kasi masisave nyo talaga yung plants nyo pagka, although medyo it will take time, no, than usual, kasi biro nyo ipopropagate nyo, may sakit na kayong plants, no, pero at least hindi siya mapi-phase out o mawawala dun sa iyong growing area, diba? So ayun, tsaka usually yung mga kararating lang na halaman, nagre-recover pa yan. So kung niripat nyo, mag-establish pa yan ng new root system. So wag nyong madaliin, huwag kayong mainit, no, lahat naman tayo dumadaan sa ganyan, no? Kaya minsan maganda rin na kung bibili kayo doon na sa mga malapit sa inyo or established plant, no. So pagka ayun yung madaling kumbaga yung gusto nyo mas madaling alagaan, mas madaling alagaan syempre yung mga less stress na plants. Pero minsan mas gusto ko rin yung malalayo, no? Magtataka kayo, sir, may mga mura naman dito sa mga group natin, ba't kayo nabili pa sa iba, sa malalayo, sa abroad ng mga new cultivar, no? Meron naman na dito sa atin. So ang reason ko noon, lang kasi dumaan sila sa natural dormancy sa ibang bansa, no? So hindi naman ako naglalagay sa fridge, kaya mas pinipili ko yung galing sa ibang bansa, no, na mga plants, no, para pagdating dito, so galing sila sa mga dormant na dormancy, no, pagpapahinga, so pagdating dito magigising sila. So pag nagising yan, mas mabilis ko napaparami. Ayun yung personal kong sagot po doon, no? Pero kung may mga available naman dito sa atin na sa tingin ko tama yung presyo, no, at galing sa legit source, so dito na ako nabili, no? So tulad ngayon, no, may kausap ako, tapos sabi niya, sir, ito yung mga pinibenta ko ngayon, galing to directly sa source, no, sa gatong no,
ganitong nursery sa ibang bansa. Kung gusto mo, ito, pwede mo bilhin cash or pwede na tayo mag-trade. Sabi ko, sige, maganda yan. Wala pa akong ganito eh. Sabi ko, sige, trade tayo. At kung may susobra, mag-add ako ng cash. No? So, yun. Ganun yung mga diskarte rin. And so, willing ako dyan sa mga trade. Lalo na kung marami naman akong mga plans na nandito. And so, ano pa bang mababanggit ko sa inyo na kinamamatay ng mga plans natin. So, yung hindi maasikaso, nandiyan na. So, ito pala, no? Maring connected rin to dun sa hindi maasikaso. Pero, regular na nangyayari ito sa mga kahabi natin. Dito lang na mga bakasyon, no? Yung Christmas vacation na to, New Year, bago pa mag-Christmas, may mga bakasyon tayo dyan, holiday. So, may mga namatayan ng plants. Nagbakasyon siya na pagkakaisip niya daw isang araw lang siya magbabakasyon naging multi-day yung kanyang vacation. Pagbalik niya, ayun, natuyo at ilan lang ang nakasurvive, halos wala. So, syempre pag naging crispy yung growing medium, kahit anong halaman yan, kahit siguro cactus, pag wala na talagang moisture siya na re-receive, mamamatay. So ayun, patay, no? Pag hindi nadidiligan sa regular. So ang gawin nyo na lang, water train nyo na lang ng tama. So, get as purest water na pwede mo makuha. Like distilled, yung pang water train mo. No? So yun, no? Kaya diligan mo ng kahit na bawal diligan ng gabi, di ba? Iwasan na pagdidiling ng gabi kasi magkakapunggos. Diligan mo na lang bago ka umalis ng wagas. Tapos si water train. Ganun gagawin ko bukas. Kasi mag-hiking kami dito lang sa Batangas. Isang araw lang naman yun, pero hindi ako makapagdilig ng umaga. So ang gagawin ko, gabi na ako magdidilig. Para pagdating ng umaga, no, may laban sila. Pagdating ko, pag uwi ko ng gabi, magdidilig ulit ako. No? Kasi gabi ako nagdilig, mas mabilis maubos yung tubig nila. No? So magmimiss lang ako ng konti pagdating ko para siguradong walang mamatay pagdating. So ano pa, yung iba naman nangyari, nag-iwan nga ng habilin sa kasambahay nila sa bahay. No, kaya lang ang nangyari. Ito kumbaga nangyari talaga to dun sa kaibigan natin. Sabi niya, ate, ang ididilig mo dito sa aking mga laman ito, no? Ligay niya siguro sa isang container. Tapos ang ibibigay mo namang idadagdag mo yung tubig dito kasi nag-aquarium rin yata siya. Ito naman, no? So, nakapalit. No? Siguro sa kabisihan rin ng kasama nila sa bahay. No? Hindi na niya alaala ng tama. Kung alin doon yung para sa halaman at yung para doon sa aquarium. So, nangyari, nagkapalit nga. Ayun. Patay yung mga halaman niya. No? Ang masama pa nun, ayun yung nag-iisang halaman na meron dito sa Pilipinas, na siya lang yung meron. Kaya kaya ako siya nakausap, sabi ko sa kanya, meron ka pang ganitong halaman kasi hinahanap ako. Ikaw lang yung nakikita ko na nakabuhay niya dito sa Philippines. Sabi niya, wala, namatay sir nung natuyo nadiligan ng maling tubig. So ayun. So kailangan talaga, no, alis kayo, no, water train nyo na lang kasi yan. So, nangyari na, hindi na natin yun. Mahal pa naman yung ganung halaman. Tulad na nangyari sa akin ngayon. So, hindi na natin mababalik yan. So, ang mangyayari na lang, lesson learned, no? Sa kahit anong hobby naman talaga may mga, kahit anong ginagawa mo sa buhay. No? Experience yung the best, kasi teacher nga daw, no? So, dun ka talaga matututo. Kaya nga lang, napakamahal ng mga pagkatuto natin minsan. So, ayun, siguro na naituro ko na naman halos lahat, no? Kung meron ano pa ba yung ibang reason ba't namamatay yung plants natin. So, ito siguro, panghuling reason. Yung hindi mo sinusunod yung dapat talaga. May mga ganun Bakit ko alam to? Kasi ako rin ganun ako dati. No? Pagka may sinabi, ganito pag-aalaga. 3 lang naman niya pag carnivorous plant.
low mineral water, low mineral soil, full sun, di ba? Pag BFT. Pero dahil tayo, feeling natin dahil may background tayo sa pag-aalaga ng mga totoong mga or totoo or common na halaman, yung mga non-carnivorous plant. Sabi ko, may experience naman ako hydroponics, aeroponics, di ba? Sa iba't ibang klase ng mga technology sa pag-aalaga ng plants. Na bakit hindi ko gawin yung mga yon dito sa aking pag-aalaga? Para lamang ako, no? Ganun yung isip ko dati. Para, baka mas maganda rin ganito. Or dahil gusto ko lang rin talaga mag-experiment. So, hindi ko sinunod yung mga dapat sundin. So, ayun, tegi, no? So, kung mag-experiment kayo, walang masama. Doon maganda nga yun eh. Doon tayo nagkakaroon ng mga bagong technique. No? Kaya lang, pag na-disgrasya, hindi ubos yung mga alaga mo. Siguro kung mag-experiment ka man, ang gawin mo, yung paisa-isa lang, no? Huwag yung malaki yan agad. Ewan ko ba, ganun kasi ako decision eh, no? Pag sige, all in. Lahat na. So, pag naging successful, di good, na jackpot. Di pagka na-chambahan ka naman na mali yung ginawa mo, di ubos yung halaman. Which is, para sa akin, mali yun eh. Kumbaga, carelessness yun, yung ginagawa ko. Ganun. Kaya huwag nyo nang gagayahin yun, no? Yung pagiging careless ko. So ayun. So, ayun lang muna siguro. No? At, ito, mahalaga rin talaga na mayroon kayong support group. Yung group ng mga nag-aalaga. Or at least kaibigan na interested rin sa pag-aalaga ng carnivorous plant. Para nagsishare kayo ng mga bago nyong mga kaalaman. Masaya rin yun. Yun nga lang, gawin yung less toxic pagka gano'n. Kasi minsan, mga magkakalapit na kaibigan ngayon dahil sa pag-aalaga, sila pa yung mga nagdadamutan sa bagong cultivar. Ay, ewan ko ba. So, itong hobby na to dapat relax and kumbaga pure of learning, no? Pero minsan pagka ayun, kumbaga magpakumbaba na lang tayo pagka gano'n. So, hayaan natin kung sa iba na, pero marami talaga, no? Kung may mga kaibigan kayo na na hindi mahilig mag-share ng mga information, no? Di okay lang kasi magkakaroon kayo ng mga bagong kaibigan na yung talagang totoong kaibigan yung masasabi niyo, no? So, kung mawala ang isa, siguro may 10 na magkakaroon kayong bagong kaibigan na mas magaling pa doon sa dati yung mga naging kakwentuhan about this of life. But anyway, no? Sana may mga natutunan kayo, no, sa itong mga pag-aalaga natin at I pray, no, na sana nasa mabuti kayong kalagayan pati yung mga family, no, at mas mahalaga yan kaysa dito sa mga halaman natin. Kaya bigyan natin ng time. Ayan, yun lang muna. God bless and bye-bye.